Lara's POV. Nasa shop ako ngayon, lito pa rin ang isip ko. Wala akong ginawa kundi magmuni-muni. Matapos sa engagement party, bumalik sa dati ang normal kong buhay. Mga 4 na araw ding walang bodyguards at Tristan na gumugulo sa akin. Pero bago pa man yon, gusto ng pamilya ni Tristan na tumira ako sa Binata dahil malapit na daw kaming ikasal. Siyempre, hindi ako pumayag. Napakabait ng pamilya nito pero ang pasaway na si Tristan ay arogante. Nakapangalumbaba ako ng sandaling iyon. Ang aming engagement punong-puno ng kasinungalingan. Daig pa namin ang mahuhusay na artista at pag-arte na tila ba in love kami sa isa't isa. We act so passionate and full of love, like a lovely couple, but the truth is there is no love between us. And one thing, that's the important rule, do not fall in love. Tinampal-tampal ko ang mukha ko nang biglang lumitaw sa aking isip ang replika ng kagandahang lalaki ni Tristan. Umiling-iling pa ako nang sa gayon maglaho ang mukha niya sa isip ko. Nasa ganong postura ako nang bigla tusukin ni Mea ng bewang ko. Hey, para kang hibang dyan. Kanina pa kita pinagmamasdan, kung hindi tulala para kang baliw na ewan. Ha? Ano yon? Binatukan niya ako. Ang sabi ko, para kang nahihibang. Tingnan mo, wala ka pang natatapos na flower arrangement. Pasalamat ka nga at wala nang amo natin kundi baka kanina ka pa pinagalitan. Napakamot ako sa ulo ko. Sorry na. Inawakan ni Mean ang noo ko. Wala ka namang lagnat pero bakit ka nagkakaganyan, Lara? Baka naman buntis ka. Iniwan ka ba at ayaw panagutan? Ikaw ata tong nahihibang Hindi ako buntis, no? Sus, gusto mo bang mag-resto bar? Teka lang, speaking of that, bigla kang nawala nung last time na nag-resto bar tayo, ba? Bigla akong pinamulahan ng mukha. Yun kasi ang gabing nalasing ako at may nangyari sa amin ni Tristan. Naparunok ako at bumuntong hininga na lamang. Bumukas ang pintuan at lumabas mula roon si Rico. Si Mean hindi mapakali na makita ang crush nito. Nagkunwari ng abala sa pag-aayos nang hindi ko pa masimulan na flower arrangement. Tinaas ni Rico ang kamay nito na may balot ng pagkain. Doon ko lang napagtanto, magla-lunch time na pala. Tinaasan ako ng kilay ni Rico na makalapit sa amin. Bigla rin akong binatukan ng pinsan ko na may kasama pang matalim na tingin habang nilapag nito ang pagkain sa mesa. Inihagis rin ito ang hawak na dyaryo. Wala ka bang ipagtatapat sa akin, Lara? Ngumuso ako. Ano bang pinagsasabi mo, Rico? At bigla ka na lang nananakit dyan. Nilakyan ako nito ng mata habang pilit akong pinapaamin sa hindi ko malamang dahilan. Nang mapansin nito na hindi ko siya magets, muling pinulot ni Rico ang hinagis na newspaper at inilagay sa kamay ko. Dumiretso ang paningin ko sa front page. Halos dumikit na ang paningin ko sa newspaper na mabasa ang headline doon. Mr. Tristan Lazaro, the most eligible bachelor, the young CEO of Lazaro Industries, revealed that he will soon be married to an ordinary girl. Then, the girl came from an ordinary family and living a life being a flower arranger. This girl, namely Miss Lara Mendoza, captured the heart of 24-year-old Tristan. The said wedding hasn't been announced yet. Lalo pang nalaki ang mata ko nang makita ang larawan ko at ni Tristan habang hinahalikan ako ng binata sa labi. Sa lahat ng picture, yun pa talaga ang napiling ilagay sa front page. Nang gigigil na nilamukos ko ang newspaper, nakakainis ka talaga, Tristan Lazaro, bulong ko sa sarili. Ano bang nangyari? Curious sa tanong ni Mean. Yang magaling kong pinsan, ikakasal na pala, mukhang ayaw pa tayong imbitahin. At hindi lamang basta isda ang nahuli niya kundi balyena. Nakabingwit ng swerte si Lara, saad ni Rico. Hinawakan ako ni Mean sa magkabilang balikat. Ikakasal ka na? Kaya pala para kang hibang na hindi mapakali. Excited ang future bride. Sinong groom? Ang batang CEO na may-ari ng Lazaro Industries. Si Tristan Lazaro lang naman. Si Rico na ang sumagot sa tanong ni Mean. Talaga? Wow! Napahawak ako sa ulo ko habang di magkaintindihan sa paglakad. Paraon at parito ang ginawa kong hakbang. Aminado ko ng oras na tinanggap kong alok ni Tristan, ganitong pangyayari o mas malala pa ang sasalubong sa akin. Inabutan ako ni Mean ng malamig na tubig na agad ko namang tinanggap at dire-diretso yung ininom. Sure, mag-resto bar hopping tayo, Mean. Hinihingal ko pang sabi nang maubos ang laman ng baso. Kailangan mawala ang stress ko.
Sumasayaw si Rico at Mean sa dance floor habang ako nakaupo lang sa may stroll at pinapanood sila. Ako naman, eto't umiinom. Madilim sa resto bar at maingay. Isa yung maliit na resto bar na pinupuntahan na medyo kapos sa pera para magsaya. Tinabihan ako ng isang lalaki. Inirapan ko ang lalaking tumabi sa akin. Napangiwi pa ako sa lagkit ng tingin nito sa akin at nandiri na makitang nagpa-cute pa ito. Kainis? Sigaw ng isip ko. May ibinigay itong alak sa akin pero ibinalik ko sa kanya. Nanghingi na lang ako sa bartender ng isa pang vodka. Kahit papano, mura ang alak dito. Hi miss, pwede ka ba ngayon? Agad na tanong ng lalaki. Muli ko tong inirapan at saka ako tumayo palayo dito. Bastos! Napahawak ako sa ulo ko. Ito pa lang kasi ang pangalawang beses na uminom ako. Pinikit-pikit ko pa ang mata ko. Para kasing umiikot na ang paningin ko sa paligid. Pagewang-gewang na rin ako kumaglakad habang tinungo ko ang dance floor para harapin si Rico at Mean. Pero yung bastos na lalaki, sinundan pala ako at sumayaw pa sa likod ko. Nagulat na lang ako nang bigla tumumba yung lalaki. Sinuntok pala ng pinsan ko, saka kinuha ako at dinala sa table namin kanina. Inabot kong mali ang alak na hindi ko naubos kanina. Ininom ko lahat ng alak na nasa baso ng isahan lamang. Hindi ko alam ang bilang ng ilang baso nang nainom ko kasi kahit pinapagalitan ako nung dalawa, umiinom pa rin ako. Muli akong napahawak sa ulo ko, parang bumigat iyon at kumikirot. Yung paningin ko nanlalabo at umiikot. Biglang nagkagulo sa loob ng resto bar nang magsipasukan ng mga bodyguard at si Tristan ang nasa gitna nila. Ang sama ng tingin niya sa akin, tila umaapoy sa galit. Hinayaan niyo lang siyang magpakalasing? Galit na sigaw ni Tristan kina Mean at Rico na nasa likuran ko. Di na nila nagwapang sumagot nang hilahin ako ni Tristan palapit sa kanya. Napakapasaway mo, saad ng binata. Inawakan ko ang mukha ni Tristan, dinadama kung totoo bang siya ang nasa harapan ko. Pinisil ko pa ang pisngi niya at inikot-ikot yon. Tumawa ko ng malakas. Tristan, ikaw si Tristan? Yung makulit at arogante na si Tristan. Lasing ka na, Lara. Sino lasing? Kaya ko ba maglakad? I chuckled. I stood up straight and started walking pero nadapa lang ako. Pinilit kong tumayo pero natutumba lang ulit ako. Tinulungan akong makatayo ni Tristan. Inalalayan pa niya ako para hindi ako matumba. Very well said, Lara Mendoza. Wow, my fiancé is getting drunk with some guy. He emphasized the word fiancé. My eyelids are seriously heavy. Tinulak ko siya palayo pero hinatak lang ako muli ni Tristan. Bakit hinayaan niya siyang magpakalasing ng ganito? Asik nitong saglit na tinignan ng pinsan kong si Rico, saka muling bumaling sa akin. Such a bad habit for my dear future wife. Maybe I should punish you for your little misbehavior? Galit na bulong ng binata. Hinapit ako ni Tristan palapit sa kanya, dahilan para magkalapit ang katawan namin. His lips landed on my ears, traveling through my lips. Inalikan niya ako sa maraming tao. Bumigat ang hininga ko. I feel like I'm going to collapse any minute now. Anong ginagawa mo? Nahihiyang saad ko. I suddenly felt scared. I admit, his electrifying touch consumes me. Inaplos niya ang kamay ko at bumulong sa akin. Making a scene? I want to show this man that you belong to me. No one dares to touch what's mine. No one dares to touch you but me, Lara. Later did I knew that there's a reporter spying on us. The camera flashes in front of us. Oh, come on. Bakit biglang may reporter dito? Kinunan din ba niya ng picture lahat ng ginawa ni Tristan sa akin? Stop it. Now you know what I can do when my little love does not listen to me. Sinubukan ko siyang muling itulak sa pangatlong pagkakataon pero parang bato ang balikat niya. He held my chin and he kissed me at my lips again. The people who saw the scene we made clasped their hands as if they were happy watching a movie. Matapos niya akong halikan, binuhat niya ako na para ba akong sako sa balikat niya. Nagsunudan naman ang mga tauhan ni Tristan. Pahagis niya akong ipinasok sa red Ferrari niya. Tinitigan ko si Tristan na mapahawak ako sa bibig ko. Pakiramdam ko bumaligtad ang sikmura ko. Hey, what are you planning to do? Di na natapos si Tristan ang sinasabi dahil sinukahan ko na siya. Napanganga ito habang patuloy pa rin sa pagsusuka. Nagising ako nang bigla akong nahulog sa kama. Sumalampak ang katawan ko sa marble na sahig, making me groan out of pain. Dahan-dahan akong mupo habang sapo ang ulo ko.
Ouch! I hate having a hangover. Minulat ko ang mata ko at bahagyang napaatras na mapagtantong wala ako sa inuupahan kong apartment unit. Mamahalin lahat ng kasangkapan sa loob. Pakiramdam ko nasa mansyon ako na sobrang ganda ng kwartong pinagtulugan ko. Dumako rin ang paningin ko sa damit ko. Di ko naiwasang mapasigaw ng malakas na makitang iba na ang damit ko. Isa yung white long sleeve na isang lalaki na lumagpas lang ng bahagya sa aking hita. Napayakap ako sa aking sarili. Sino nagpalit ng damit ko kagabi? Then suddenly, lahat ng alaala ng nagdaang gabi bumalik sa aking alaala. Kinabahan ako. Siya kaya ang nagpalit ng suot ko? I can't remember dahil lasing ako kagabi. Ang naalala ko lang may nagdala sa akin sa bathtub at ibinabad ako roon. I'm still in silent mood habang iniisip ko sino nagpalit ng damit sa akin. Sinilip ko ng bahagya yung pintuan ng silid na pinagtulugan ko. Ganun na lamang pagsinghap ko na makita ang dalawang lalaki na nakatayo sa magkabilang side ng kwarto. Mukhang nagbabantay ang mga ito. Sinara kong muli ang pintuan at pasalampak na naupo sa kama. Hinanap ko ang numero ni Tristan sa contact list ko. I was right. Nilagay nga ng lalaki yun ang sariling numero sa cellphone ko kagabi. Napangawi pa ako na mabasa ang nilagay niyang pangalan sa numero niya, My Babe. Feeling talaga ng taong yon. Babe agad, hindi pa nga kami kinakasal. Wala man lang siyang message o missed calls. Gusto ko kasing talungin sa kanya kung anong nangyari kagabi. Mag-aalas 7:30 na kung kaya, umalis na ako mula sa pagkakaupo ko sa kama. Tumayo ako at nagpa siyang aalis na. Hindi ko na hihintayin pa ang binata kasi sigurado pipigilan lang ako ng mga bodyguards niya. Bigla namang tumunog yung tiyan ko. Napahawak ako doon. Kainis, gutom na ako. I heard my stomach rumbling. I quickly opened the door. Biglang nag-iwas ng tingin sa akin yung dalawang lalaki. Too late to notice na ganun pala ang suot ko. Isang magandang babae ang biglang lumapit sa akin. Chinita ang mga mata nito at maputi. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ano bang meron dito? May namatay ba dito kung kaya nakaitim sila palagi? Ang weird talaga ni Tristan. He's creepy making his man wear black suits every day. Yumuko yung chinitang babae sa akin. Ngumiti ito ng ubod tamis. Good morning, young miss. Pinasusuot pa pala ito sa inyo ni Boss Tristan. Aniya sabay abot sa akin ng isang kulay puti na kahon. Tiningnan ko saglit ang laman ng kahon and I saw a red dress. I am Nika. I will be your personal maid from now on. Ipagutos nyo lang lahat ng gusto ninyo, young miss. Gagawin ko yun sa abot ng aking makakaya. Boss appointed me to take care of you. Napanganga ako sa narinig ko. Ano to? Joke? Napakurap-kurap ako sa nangyayari. Mahihibang na ata ako sa kaganapan ngayong umaga pa lang. Master commanded me to do your makeup, young miss. Wag na Nika, aalis na lang din ako. Hahakbang na sana ako palayo kaya lang hinila ako pabalik sa kwarto ng dalawang lalaki. Isa pang babae ang pumasok sa loob na nagngangalang Lani. Ito ang tutulong kay Nika para ayusan ako. No choice ako kundi suotin yung red dress. Kahit naman kasi magpumiglas ako, wala rin namang saysay. Nang matapos akong make-upan ni Nika, tinanong ko ito, para saan ba kasi ito? Magbe-breakfast po kayo ni boss sa dining hall. Naghihintay na po siya doon, young miss. Breakfast? Bakit kailangan naka-formal dress? Ganun ba talaga kaarte ang boss ninyo? Hindi na to umimik. Tumunog ang cellphone ko. Inabot naman yon ni Nika sa akin. Tristan, anong ibig sabihin nito? I just want to check if you're ready. Lalamig na yung food. Sagot nito sa kabilang linya. I am not your prisoner. Yeah, but you're going to be my wife, Lara. Kainis ka talaga, Tristan. Oo, I can hear your curse, wifey. Nandito lang ako sa pinto. Nabitawan ko ang cellphone, makitang nakasandal sa pintuan si Tristan habang nakangisi. Yung tipong ngiti na may halong pangaasar. He's wearing his red suit that matches my dress perfectly. Tristan's eyes gestured from my head to toe, back to my head. Why do you always do what you want? I am not married to you yet, so stop controlling my life. Galit na sigaw ko sa binata. No need permission from you, Lara. I own you. Umiling ako. At saan mo dinala ang damit ko? Sino nagpalit sa akin kagabi? Bigla akong pinamulahan. Siya ba ang nagpalit ng damit sa akin? Biglang lumakas ang tibok ng puso ko habang iniisip yon. Si Nika ang nagpalit sa'yo kagabi and about your dress, I threw it at the garbage bin.
Nagpa-shopping ako ng mga damit mo. Ayoko na magsuot ng simple lamang ang magiging asawa ko. Gusto ko siyang saktan dahil bumabalik na naman ang pangmamata niya sa kagaya kong mahirap. Bakit pa napaka-arrogante ng lalaking ito at ubod ng yabang? He gets in the room and shut down behind. No, no, no. Please, leave it open. Why? Do you think may gagawin ako sa'yo? You have a dirty mind, Lara. Sa inis ko, binatukan ko siya sa ulo. Muli lang humagalpak ng pagtawa si Tristan habang nagsipaglabasan ng mga tauhan niya. You think talaga na may gagawin ako sa'yong masama, ha? He was teasing me. This guy thinks so highly of himself. Napaawang ang bibig ko na makita ang mga pagkain sa mesa. Punong-puno yun na iba't ibang putahe. And may I remind you, kaming dalawa lang ang kakain. May fiesta ba? Bumulong siya sa tenga ko. Hindi ko alam ang gusto mo, so I let my chef cook all his specialties. Come on, let's have breakfast, babe. Sumimangot ako nang marinig ang binigay niyang nickname sa akin. I really don't like it. Napatingin ako sa mga men in black at sa mga ladies in black na parang mga robot na nakatayo sa gilid. Hindi mo ba papakainin yung mga bodyguards mo, men in black mo at saka pati na rin yung mga ladies in black mo? Turo ko sa mga tauhan niya. Kumunot ang noon ni Tristan sa narinig nitong sinabi ko. Men in black? San mo naman napulot yan? Your beautiful bodyguard and his apprentice. Sam with all these guys wearing black suits? Sabi ko sa kanya. Muli na naman siyang tumawa. Kumuha na lang ako ng pagkain and I grinned at him. Binitawan ko yung kubiertos. Kamay ko ang ginamit na pangkuha sa mangkok at kung ano-anong lutong pagkain sa table hanggang sa namundok sa taas ang laman ng pinggan ko. Hindi rin kutsara ang pinansubo ko kundi ang sarili kong kamay. Sinadya ko na punuin ang bibig ko ng pagkain at sinasadya ko ring matawa para may konting kanin na tatalsik sa bunganga ko. I know, ang pangit ko nang kumain. That's because I want to piss him off. Napanganga naman si Tristan habang pinapanood ako. The way he eats was very neat. He looks very classy habang ako parang gutom na baboy na hindi pinakain sa buong maghapon. Dire-diretso pa ang ginawa kong pagsubo. Hey! Tinuruan ka ba ng table manners ng parents mo? You eat like a pig. Stop doing that. See? This guy is so maarte. Huwag kang mahiya sa akin. Kain lang. Gutom ka, di ba? Gutom rin kasi ako eh. Don't mind me. Just eat your food, babe. Pangaasar ko sa binata. Ang sama ng tingin niya sa akin. Nawalan ata ng gana kaya pinanood niya na lang akong kumain. Babe, dapat ngayon pa lang, sinasanay mo ng sarili mo sa sitwasyong ganito. Ganito talaga ako kumain sa bahay eh. I'm going to be your wife soon so dapat ngayon pa lang tanggap mo na ganito ako. Dire-diretso ang ginawa kong pagkain which I felt that the food stuck in my stomach. Nabilaukan ata ako. He grinned as he gave me water. Karma. That's what you get for eating like that, Lara. You deserve that, by the way. Tinanggap ko agad ang binigay niyang tubig, saka diretsong ininom iyon. I gasped, breathing heavily. Thank you for joining me. After this, ihahatid ka ni Sam. I have a meeting at 9 so hindi kita maihahatid. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Mas magandang ideya nga kung si Sam ang maghahatid sa akin at hindi ito. He is more dangerous than his man, but still, I know that there's a God about him that I wanna know. I honestly want to know him. Besides, I will marry him. Inikot ko ang paningin ko sa pamamahay ni Tristan. Hindi pala to basta bahay kundi mansyon. Magpasa hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na titira ako sa mga susunod na araw dito. Sa entrada pa lang ng mansyon sa labas, ma-amaze ka talaga sa may driveway na nalinyahan ng mga palm trees at sa gilid, punong-puno ng mga red roses. The gravel driveway went in a perfect straight line, about 3 meters wide. Meron pang malaking fountain sa gitna. Pakiramdam ko tuloy para kung nasa Roma. Ang ganda tuloy magtapo ng coin sa fountain at mag-wish, like the movie When in Rome. Kung na-amaze ako sa labas, edi lalo na sa loob. Yung ceramic floor tiles, malahiganteng black front door na kaya atang pumasok pati ng mga giant sa loob. Mga antique displays sa talagang nakakalula ang presyo sa kamahalan. The mansion was at the right angle with arc windows and a professionally curved entrance. After eating breakfast with Tristan, iniwan ako nito sa mga men in black niya para ihatid pa uwi. Sam and I are currently in the limo.
I'm still wearing the red dress which Nika forced me to wear, along with the stunning red sandals, with black necklace and ruby ring. My hair and makeup was done by Nika.